Okay, nandito po ako sa aking paboritong lugar, ang Aya Plaza. Makita niyo po sa likod ko. Ayan po. Puro halaman. Ang ganda pong halaman. Sarap po sa mata. Hindi kagaya niyo dyan, ano. Pag nakakita kayo ng mga marites, masakit sa mata. Ganyan po talaga ang buhay. Hindi naman natin maalis o maiiwasan yung mga nagmamarites na yan. Talagang part na po natin ng buhay yan. Basta huwag lang foul o huwag lang talaga sasagad sa ating pasensya ang mga ginagawa o sinasabi at walang katotohanan eh. Talaga huwag na lang natin pansinin yung mga marites na yan. Para po balik ko muna po ang mask ko para matapat ulit kayo. Wow! Sarap po ng sikat ng araw kaya lang po natatalo talaga po ng lamig. Masyado po malamig, tutuloy yung pawis. Tutuloy yung sipon nyo sa ilong. Mahirap po talaga ng sobrang lamig at mahirap din naman po yung sobrang mainit. Talagang daranas kayo ng panginginig ng katawan. Nasa likod ko po yung mga playground, mga naglalaro mga bata. Saya-saya nila, hindi sila nakaramdam ng lamig. Pag-usapan po natin ngayon kung dapat nga ba o iwasan natin o kuprontahin ng mga marites. Alam niyo, parte na ng buhay natin yan eh. Kagaya po ng sinabi ko kanina na talagang hindi po natin maiwasan yung talagang makahanap ng mga taong mga marites o yung mga nagchichismis ng mga buhay-buhay. May mapangit man po sabihin na talagang pagkagising pa lang o pagising pa lang ng umaga, hindi pa nakakalusal, hindi pa yata nakakamumog eh. Talagang nasa kapitbahay at tagu-umpok-umpukan na para magmarites. Alam niyo po, araw-araw yan, halos maghapon yung mga ganyang bagay o mga tao kasi nakakita na rin po ako ng mga ganyan. Lahat naman po ng tao marites. Depende na sa pagdadala kasi meron naman talaga na pag may lumabas ka o may distract sa'yo na isang bagay, kagaya ko, pag lagi akong distracted, palingon-lingon dito, palingon-lingon doon, talagang nagmamarites ka na nun kasi mag-uusyoso ka na. Ngayon, ang pinagkaibahan nga lang, may pinagsasabihan ka. Yun po ang ibig sabihin ng kaibahan ng marites o sa nag-uusyoso. Ang marites po may laman ng mga sinasabi. Ang laman po na sinasabi nila, hindi mo po malalaman kung totoo, legit, o nagsisinungaling lang. Yan po ang kaibahan. Kaya yan po ang ating pagkukwentuhan ngayon tungkol sa mga marites. Unang-una, ang mga marites po hindi po napapagod yan. Hindi po na mamalat yan. Kasi po gusto nila yung ginagawa nila. Meron po silang session araw-araw. Ewan ko na lang po kung kakaroon pa sila ng session pag bumabagyo. O talagang mga may kalamidad. Pero kahit na may kalamidad po, lumalabas pa rin yan para mag-usyoso. O mag-alam-alam kung ano yung mga bagay na bago. Sa atin naman po hindi na luma yan. Makikita mo anywhere, everywhere yan. Yan po yung mga marites. At yan po yung nagsisimula ng Lunes hanggang Sabado. Pero may pahinga pa rin po. Papahinga pa rin po yan ng Linggo. Para po may preserve yung boses nila.
First on the list, ano nga ba mga topic na mga gustong-gusto ng pag-uusapan ng mga Marites? Yan ang target natin. Yun din ang target nila. Ang gustong-gusto nilang pag-uusapan ay ang buhay ng ibang tao, lalo na yung mga kapitbahay nila malapit sa kanila. Kasi ang mga kaibigan ng mga Marites, yan yung mga Marites din. Kung hindi ka Marites, hindi ka makikipagkaibigan, hindi ka lalapit sa mga yan. O hindi ka makikipag-chismisin sa mga yan. Ngayon, ano nga bang mga topic na gustong-gustong pag-uusapan ng mga Marites? Ang unang-unang pag-uusapan dyan ay yung kapitbahay. Anong topic ng kapitbahay? Yan yung mga inggit. Sasabihin nila, uy, may bago na naman gamit si ganon. Yun ang unang-unang pag-uusapan ng mga kapitbahay o ng mga Marites. Kasi po, ang mga mata ng tao makasalanan. Kung ano yung nakikita o pag meron kang inggit sa katawan, yan po yung unang nakikita nila kung ano man ang meron kayo. Ngayon, papasok po dito yung mga ugaling inggit. Naiinggit po yan kasi meron kayo, sila wala. Iisipin nila, o pag hindi nila kayo kasundo o hindi nila kayo ibig sabihin ka-close, lalo na kahit kapitbahay kayo, dahil hindi naman kayo marunong makipag-marites sa kanila o makipag-banding sa mga ganong tao, iisipin nila, sa kaya kumukuha ng mga binibili yan? Wala naman trabaho yung asawa, wala naman trabaho yung babae o yung lalaki, pa sila nakaka-ateka ng ganon. Yan po yung mga topic na gustong-gusto na nilang pag-usapan. Inggit. Kasi gusto nila, sila rin. Pero minsan dumadalo yung sa bahay nyo. Sasabihin, Mars, ang ganda ng gamit mo. Saan mo binili yan? Magkano yan? Yan. Yan na papasok yung mga pag-uusyoso, pag-uusi, pag-imbestiga para na ipasa doon sa mga ka-teammates o classmates sa pagmamarites. Ngayon, ang susunod na topic natin dyan na madalas pag-usapan ay kung mag-asawa ba talaga yung kapitbahay, lalo na pag wala pang anak. Ayan. Iisipin nila, pag-uusapan nila kung kasal ba yan, saan galing. Talaga pong pag-uusapan nila ang mga hahalukayin nila ang buong pagkatao ng mag-asawa o ng kapitbahay para meron lang pagkaka po maitatago. Kaya pag nagsalita ka ng isang bagay na talagang mapag-uusapan nila, talagang pag-uusapan ka nila. Kaya much better na umiwas ka sa mga ganitong tao kasi toxic po yung mga ganitong tao. Wala may tutulong sa inyong pagsasama mag-asawa at wala may tutulong sa gawain nyo panghabang buhay. May stress kayo, madedepress kayo at talagang sasakit ang ulo nyo para lang kung paano iiwasan ng mga ganitong klaseng toxic na tao. Ngayon, papasok na rin dito yung sasabihin nila saan kumukuha ng pera. Meron pa nga sasabihin, siguro nagtitinda ng droga o siguro nagbebenta ng katawan. Talagang foul na po yung mga sinasabi na mga ganyang sitwasyon sa buhay ng isang tao na talaga yung pagkatao mo talaga yuyurakan, talagang sasabihin na kung saan ka kumukuha ng pinambili mo ng gamit na yun. Kasi nga naiinggit eh. Kasi ang inggit po sa katawan hindi na maaalis yan, sakit na po yan. Kung inggiteraan sa tao, kahit na anong mga bagay na meron sa'yo, gusto nila magkaroon din sila o gusto nila huwag kang magkaroon. Dalawang bagay po yan. Kung gusto nila magkaroon, gagawa rin sila ng paraan para makabili ng isang bagay na meron sa iyo. Kahit po mangutang yan, magkaroon ng mangutang ng 5-6, manghiram ng pera sa mga kamaritesan nila. Talagang ang inggit po talaga malaki nagagawa sa pagkasira ng pagkatao ng isang tao. Talagang hindi po makatarungan na talagang meron lang isang kapitbahay na bagong gamit o bagong kasangkapan o kung ano man yan. Dapat nating ikatuwa, dapat nating ikasaya.
Hindi ba tayo pwedeng matuwa pag ang isang tao ay nagkakaroon ng isang bagay na gusto niya o mga bagay na maganda para sa kanila? O hindi ba tayo natutuwa na umaasenso ang buhay ng isang tao kaysa sa naghihirap? Mas maganda yung gumagawa ka ng mabuti o pinupuno mo yung mga kagandahang asal kaysa sa nagtatanim ka sa kaisipan mo ng mga pangit na bagay. Yan po. Ang susunod natin ay na pinag-chichismisan ay nakita lang nila na maraming barkadang lalaki o nakita lang nila walang niya o nakita lang nila may kasamang lalaki, yung kapwa lalaki nila, sasabihin pa din na meron naman po nangyayaring ganyan na katotohanan, pero minsan po sasabihin kahit na mapababae o mapalalaki, sasabihin nila lalaki niya na yon o bakla na yung asawa niya, lalo na pag nakita na umaakbay. Kasi po ang mga mata ng tao madumi po ang yung mga mata po ng tao, pag nakita ng tao, papasok na po sa utak. At ang unang pumasok po sa utak, ayun po iisipin, yun po ang kanilang imamarites sa kanilang mga pauri. Masyado po yung mapanira ang ating mga mata. Lahat ng ating mga mata ay mapanukso. Kaya yan pong mga bagay na gustong-gusto nilang pag-usapan. Lalo na po sasabihin, siguro lalaki niya yun. Siguro, wala tayong pruweba. Mahirap pong magbintang Kasi sa isang pagkakamali o sa isang bagay, pag napaniwala mo yung asawa ng babae, mawawala po masisira po pagsasama nila. Mauwi po sa wala. Kaya sa bawat kanto, makikita niyo mga marites talagang nagkukumpulan. At talagang sinasabi na nga nila na ilaw ng poste ng kalsada. Hindi na po mga ilaw ng tahanan, kundi ilaw na po ng poste. Sila na po nagbibigay liwanag ng mga kachismisan at mga masasamang pahatid para sa ating mga kapitbahay o kung sino man ang kanila pinag-uusapan. Yan po ang mahirap sa ating mga Pilipino, na talagang pag nagmarites ka, napapabayaan mo lahat. Umaga pa lang nasa kanto ka na o nasa chismisan area ka na. Hindi mo alam yung anak mo kung kumain na, papasok. Hindi mo alam yung asawa mo kailangan rin pumasok at kailangan mo rin asikasuhin. Mahirap po na sitwasyon yung magmarites. Wala pong mabuting maibibigay. Hindi po sila natutuwa na sa mga tao na umaasenso. Hindi po sila natutuwa na magandang kapalaran na nagbibigay sa kanilang mga kapitbahay. Ang gusto nila yung masira ka. Yan ang gusto nila. Sirain ka, sirain ang buong pagkatao. Maraming mga marites na hindi napapagod sa paggawa ng mga chismis na hindi totoo. Yan ang mga kanilang hindi ko alam kung meron sila baka meron sila school na pinagpasukan para may expert nila yung pagkakamarites nila. Baka merong school of marites. Meron po sila siguro mga ganun mga pinapasukan. Mga marites, ang lagi nilang sinasabi yung mga salita na bakit si ganun maraming pera, bakit si ganun may iba-iba ng asawa, bakit si ganun may anak sa labas. Alam niyo po yung mga bagay na yan, hindi na natin kailangan pakialaman pa kasi unang-una kung hindi naman tayo pinapakailaman, huwag na natin silang pakialaman. Hindi po kasi makatarungan na pakialaman natin ang buhay ng may buhay. Kasi ito po ay kanilang, wala po silang tinatapakan tao. Tayo po ang nakakatapak sa pagkatao nila. Yan po yung mga dapat nating iwasan.
may papayo ko po, iwasan natin po makialam sa buhay ng may buhay at buhay ng ibang tao. Pakialaman po natin ang excuse me, sarili natin buhay para po masenso tayo at masenso ang ating pamilya at ang ating Pilipinas. Mapapagod din yung mga yan. Kung mapapagod. Kaya po, bawal may stress. Hayaan po natin sila. Huwag natin pagsinin. Ignorin po natin sila. Para hindi naman po sila makakatulong sa buhay natin. Hindi naman po sila nagpapakain sa atin. Huwag tayong pa-apekto sa mga ganyang sitwasyon o ganyang mga bagay na ikasisira ng buong pamilya o ikasisira ng pagkatao mo. Kaya lang po yan lang po may papayo ko sa mga biktima ng mga marites. Ang marites ay marites. Lunes hanggang Sabado, may pahinga na linggo. Kaya yan pa mga kababayan, tapos na po ang ating kwentuhan at nakapagkwentuhan na po tayo ng tungkol sa mga marites. Yan. Uuwi na po ako para magmarites. Medyo nawala po yung lamig. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. Sana ulanan kayo ng grasya at sana walang magkakasakit sa buong pamilya para po masaya ang ating bagong taon sa taong ito. Salamat po. Maraming salamat. Bye-bye. Merry Christmas po. Happy New Year. Bye-bye.